Hello, Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ako po si Madam P. Welcome sa Unicorn Princess Tarot. At ito ang ating reading for Taurus. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang. Sa mga gusto magpa-personal reading, ito i-flash ko sa screen. Screenshot mo na lang. Dito ka pwede mag-reach out sa akin. Ayan, dito sa aming TikTok, Facebook page, Gmail, palm reading, astrological reading. Mag-inquire ka na lang regarding sa price niyan. Medyo magkaiba yung price niya ha. Yung astrological reading, may kasama siyang tarot advice. So, you might want to check it out. May mga admin ako na mag-a-assist sa'yo. So, let's start. You do have here, Taurus, nasa sign mo ngayon si Planet of Uranus and dito magkakaroon siya ng pagtabi or conjunction with the full moon happening on November 16, 2024. Sa iba po, na parts ng mundo ay November 15. So, bahala ka nang i-check kung ano ang um, mismong day na dadating ito sa inyo or magaganap itong full moon sa inyo kasi dito po sa Philippines, November 16 yan. Okay, so, Taurus, your ruling planet is Venus, planet of beauty and love. So there's a high chance na may mga biglaan dumating sa buhay mo or may mga bagong opportunity sa'yo pagdating sa love, pagdating sa beauty. Yung iba sa inyo pwedeng magkaroon ng o yung iba, no? Bago magkaroon ng new beginning, ending muna, no? Because full moon, it is more like ending or new beginning. And changes sa buhay mo. Yung iba, pagbabago, pag-i-end na may kinalaman pwedeng sa sarili mo. Pwedeng alam mo sa sarili mo, hindi na nakakatulong itong diet mo ngayon. So, maybe yung iba sa inyo, pag-i-end ng bagay na yan, to make room for bagong schedule, bagong diet, bagong uh, beauty regime, yung alam mo yun, yung parang yung iba pwede magkaroon ng pagtatry ng mga bagay na hindi mo tinatry noon, like maybe yung paglalagay ng makeup or pagpapalit ng wardrobe is also possible around this time. Kasi ang concentration mo about during this full moon is about yourself, no? I mean, ito November 16 ito, pero yung effect nito syempre days and or maybe even a week before and after ng full moon. Mararamdaman mo yan, mararanasan mo yan. And then, there's this, yung iba sa inyo, be careful about friends. There's a high chance na may ma-discover ka or may makilala kang new friend na pwedeng hindi siya maging totoo para sa'yo. But of course, yung iba naman, pwedeng new friend na magkaroon ng deeper level of pagkakilala regarding spirituality. Yan, pwede may mga malaman kang or magsilbi as a guide mo spiritually, itong new friend na ito. Yung iba naman could be a friend na, na hindi mo masyadong kilala or hindi mo alam kung ano yung takbo ng nasa isip niya. Then soon enough, pwedeng ma-discover mo yung regarding dito sa bagay na to, na itong friend na ito ay hindi na pala nagiging totoo sa'yo, na pwede may mga secrets na ma-reveal sa iyo. There's a lot of new beginning pagdating sa spirituality para sa iba. Pwedeng yung iba magkaroon ng panibagong paniniwala, pananaw. Ayan, kasi nga yung iba, no, pwede may makilalang bagong friends or may neighbors is also, not neighbors. Of course, kasama ang neighbors, part of your community. Ayan. Yung iba, pwedeng magkaroon ng, if you want to help other people, magkaroon ng pagtulong sa kanila. Humanitarianism is high chance din around this time. And I can see also someone here, maybe a friend or relatives ang pwede magkaroon ng paglayo or pagpunta sa malayo. But I can see that there would be connection or communication na magtutuloy-tuloy pa rin sa social media. Okay? But be careful nga sa pag-open up masyado ng sarili mo sa mga taong ito. Agad-agad kasi hindi mo pa sila, lalo kung hindi mo pa sila ganun kakilala.
So, yung iba sa inyo pwede magkaroon din ng mga new activities na may kinalaman sa social media. Yan. Yung iba, it could be, uh, if you want to be famous, there's a high chance of you na mag-gain ng mga followers, and if you will start your own YouTube career or TikTok or whatever, no, na may kinalaman sa social media, is magandang gawain yan during the full moon. Okay? And because there's a lot, of course, sana yung iba sa inyo, wag kang basta-basta magtitiwan. Sabi ko nga, lalo na kung may ma-meet ka sa social media, and there's a high chance of a relationship through that. Wag mong basta sabihin or ipakita yung mga bagay na ipapakita mo sa kanila. Like for example, yung kung saan ka nakatira agad-agad, then telling your address to these strangers, hindi maganda. Okay? Kasi big change ang nakikita natin sa iyo ngayon, pero big change either for the good or for the better. Of course, kung for the good or for bad, yung changes na yan, alin man doon, kung paano mo haharapin ang sitwasyon mo. But of course, ang advice ko is mag-focus ka doon sa good. Yung pag alam mong nakakaramdam ka na mali, hindi mo dapat gawin yun, wag mong gawin. 'Di ba? Kasi etong big change na to, pwedeng hindi mo inaasahan na magulat ka na lang, masasabi mo sa sarili mo, dapat pala hindi ko ginawa yon. So, para maiwasan yung ganun, ay i-apply mo sa sarili mo yung ganong thinking na wait lang, bago ko gagawin to, dapat bang gawain ko ito. And yeah, maybe a friend could also appear through your dreams ngayon. So if you have someone important in your life, like maybe a friend or relatives mo na importante sa'yo, and they are already gone, yumao na, there's a high chance na magkaroon sila ng message sa'yo around this time. Okay? Financial activities is also good kung magsisimula ka ng financial na activity ngayon, this full moon. Ngayon siya advisable pagdating ng mga November, end of November, hindi na siya advisable na magsimula. So kung magsisimula ka ng something, may iniisip kang simulan ngayon hanggang full moon, yan, gawain mo na siya. Why? Because Mercury is turning retrograde. Hindi maganda yung magsimula ng something kapag Mercury retrograde, and that is happening on November 26. Okay? So, bago mag-November 26, gawain mo na yon, yung mga dapat mong simulan sa buhay mo. And kung ano man yung mga bagay na dapat mong i-end sa sarili mo, gawain mo na rin yon, or there's a high chance, of course, na mangyari yon during this full moon, weeks before, weeks after. So, bago ko yan lang reading, magpo-pull ako ng cards for you. Messages for the sign of Taurus. Anong messages para sa mga Taurus? Also, if you are someone na may mga itinatago kang sikreto, there's a high chance of ma-reveal din or malaman ng iba yung sikreto mo. So, sabi ko nga, kung may kaibigan ka, wag mong basta-basta sabihin sa kanya yung mga bagay sa sarili mo. Kasi there's a high chance hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan. Sila pa mismo yung mag-reveal ng mga sikreto na yan sa buhay mo. Temperance is here. Ayan, the message for you is be patient. Think about yourself. Huwag mong isipin ang ibang tao. Isipin mo muna sa ngayon ang sarili mo. Ano ba yung mga dapat na baguhin mo, ayusin mo sa sarili mo. Yung iba masyado nagfo-focus sa pag-aayos or pag-iisip na kung ano dapat baguhin sa iba. Pero minsan may mga bagay na hindi mo alam o hindi mo nakikita, dapat pala yung pagbabagong na yon ay hindi mo hinahanap sa iba, bagkus hinahanap mo sa sarili mo. So kung ano man yung mga pagbabago na yun dapat gawin mo, maaaring ito na yung time na simulan mo ito. And also at the same time, temperance is showing to me as you, mas maganda kung wag kang maging mainitin ng ulo around this full moon, kasi pwedeng high chance na magkaroon ng pakikipag-away, hindi kakaintindihan with other people, or ayan, especially friends. Yan, there's a high chance na magkaroon ng
pag-aaway sa inyo. So, para maiwasan ito, isipin mo, especially yung iba may kinalaman din sa pera eh. So, isipin mo mabuti kung ano bang mas importante, 'di ba? Sa ngayon. And kung mas i-cherish mo yung pagkakaibigan ninyo, of course, full moon, medyo mas na-heightened ang inyong emotions. Mas, yung iba, mas galit around this time. Mas iba, mas madoble yung emotion na mararamdaman ninyo. So, be careful as much as possible. Pigilan mo yung sarili mo. Pag alam mo naman na walang kakwenta-kwenta lang yung ikagalit mo, wag mo nang gawin at ito. Doblehin mo ang pasensya ngayong full moon. Okay? So, thank you for watching. I love you all. Please do comment down below para sa gustong magpabook ng reading. Balikan mo na lang yung reading, yung first first minutes of this video kasi doon ko inilagay yung details for that. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.